Cebu Catholic Television Network. Maigsoon, mayong hapon, mayong buntag, mayong gabi, agad sa panahon. Nga kini atong tulumanon, mamasigad o magpaduol sa inyong larangan. Ang atong katinawan sa pagtuod din sa Cebu Catholic Television Network. Yeah, with due respect sa atong Pangulo sa New Creation Servant Community, Brad Dudong Limsua, yang kapi Caster Dayan, o mga members of the staff nga niya naglibot nato karon. Unya atong mga pasalamat sa atong mga kagahom nga Dios. Ang atong arsobispo sa Subo yang Ekscelensya Jose Serapia Palma mo taliwan sa pagka-arsobispo, active archbishop kay yabot ng iyang panahon. Batanon lang yapong panglawas, lantip yapong salabutan. Atong pangapasalamat sa katuigan yang gigugol din sa nalawigan sa Sugbo, ingon nga atong arsobispo. O daghang mga proyekto yang gitukod alang sa kayuhan, labi na sa kalagnong kahimtang sa mga Subuanon. In fact, niduyog siya sa programa Surrender to God, nga gipanguluhan sa arsobispo o ang iyang mga staffers, sila Sterfi Barino, Dito Barino, o ang mga Catholic Charismatic Communities, nga naghimog sa ka seminar, nagtapok sa mga nagumon na biktima sa gidiling drugas, hogsod sa pila ka adlaw sa Life in the Spirit Seminar, nangabago sila. Nahibalik na ganito sa sabakan sa ilang pamilya o nagpuyo sa buutan nga kinabuhi. Dainugaw na ito ang Diyos. O guban pang proyekto sa atong arsobispo. O sa mga bisapsan nga nibulig kaniya, mga kaparian, sa parokya o mga missionary priests atong gisaluduhan ay ilang pagbulig sa pag-amuma sa mga kaigsunan nato sa lalawigan sa Sugbo. Ug ato sang pasalamat sa mga kaparian nga wa gyoy kupas ang ilang pag-alagad sa atong mga parokya nga naa ang tulo ka gikinahanglan, ang kaalam nga Dios nun, o ang pagbinutan diya sa kasuguan, o pagpuyo sa balaanong serbisyo sa sakramento, ilabi na Santos nga Misa, atong pagsaludo, pagdaig niya na. Nya karon uban ako diya sa kong tuo diya si Brad John Purka, usas mga sharer sa Catholic faith. Og naibatan-on sad nga niya uban nato nga naganasag nakatunan nga pagtulunan sa balaang kasulatan o sa mga panudlo sa Iglesia Katolika. Na mao si Earl Nalsaro. Murag pagmangko ni Bobby. Bitaw po hulay na skalinaw Bobby, no? Ikaw buhi lang yapon kayo. Tanong pa. Unya, di ta maglangan dayon atong paminawon si John Purka. Dan salamat Badsok, mayong gabi, mayong hapon sa maabot na itong Sibya. Labi na sa itong obispo dyan sa Maasin, sa maabot Agosto 28, 29, 30. Magkita-kita ta da sa Holy Spirit Parish sa Baybay City, Leyte. Doon na siya sa Baybay, Biska. Mayong hapon sa taga-Baybay. Labi na Brad Judd Julius Obos o sa mga kauban niya. Mayong hapon.
ang pangutana na Brad Chok, naging man nga si Maria, inahan ni Kristo. Apan kamo mga Katoliko, mayon mo si Maria wa isa nga da sa Roma 5:12, ang tanang tao nakasaman, di ito exempted si Maria. Kunya, lahos pa niya na sa Mateo 1:25, nga human pagpanganak si Maria nakasa na gyuto. Kay niyo man pagpanganak ni Maria paghuman di nakasa na sad. Nya labi na diya sa Lucas 1:47 naingon siya nga nalipay akong kasing-kasing kay miabot nako ang mga luwas. Pero imong dasunan sa Marcos 6:3 nagingon man gyud dito si Kristo daghang igsuon ug daghang maanak si Maria. Unsa may katinawan nito Brad Chok lambuyog man mga pangutana? Palihog og patinaw ni Brad Chok. Atong Diyos nga makagahom, hingpit, o labi na siyang pagpili sa sudanan. So sa ka malinis o limpyo nga igsusulod sa mawang sudanan. Nasa Kaalam, Kapitulo 1, versikulo 4. Nga nangingon nga ang Diyos dili mo padala o pagpuyo sa usa ka dautan kung makasasala. So ang Ginoo mo puyo ug muduyog sa tao nga matarong ug limpyo. O dili siya mo pada og usa ka sudlanan sa kabuhi ug matuod nga magagahom nga Dios nga nagpakatao. Magpakatao man siya, si Kristo. Muna nagpili si Yahweh o inahan. O kana mo ang giila sa balaang kasulatan. Ang mga dakong pahayag sa kasulatan niya sa Lucas 1 nga itong mabasa unsay paghimaya o pagdaig sa magagahom nga mahan. Si Yahweh. Naingon si Yahweh ang Diyos sa usa ka anghel mo San Gabriel, aduna ko'y isulti sa maong babae nga akong ipili. Pero ikaw ang mamulong niini, pero ang mga pulong gikan kanako. Mao ni ang gisulti sa langit ng Diyos Ama. Nga mingon ngadto ni Maria. Paghimaya o paglipay o maghimaya ka Maria kay napuno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo ulahan ka sa babae nga tanan. Dako kining pagdaig o pagtuboy sa ka mapobisanon nga putli buutan nga babae nga mao si Maria. Gipadayag sa Dios paglipay Maria. Paghimaya ka Maria ngano kay puno ka sa grasya. Ngano kay Ginoo na kanimo. Mao na kanampo nga ang Ginoo na kanimo salabtunon kayo nga ang atong manunubos nga Ginoo Dios ug taong matuod. Matao o kay si Kristo Espiritu man. Nasa 2 Corinto 3:7, si Kristo Espiritu. O ang manubos, sumala sa balang kasulatan, Efeso 7:1, nga doon nagdugo nga ipaaga sa mangluluwas. O ang pagka-Espiritu ni Kristo way dugo. Mao na nakinanglan siya og lawas ug dugo. O ang paagi mao, the incarnation of the Son of God. Ang bot sa bot, nagpakatao ang manunubos. Gikan sa pagpanamko ni Santa Maria. Pero ngayon pagka-Diyos, siya nagpayag sa Proverbio 8, ako mauna. Wa pagani ang langit o yuta, ako mauna. O dito ako tupad sa akong amahan. Ingon nga kaubang magbubuhat sa kalibutan. Na nasa Proverbio 8, versikulo 30. So, mauni ang pagkatao ni Kristo nga nipili siya o ngayon niya gracia plena, full of grace. Ako sa kabaso nga sudlan ni mo puti nga sulod nga gatas, ya. Kunin mo nampunan mo awas, o katong iawas, mao katong gipuno nga wala ilabot. Mo sa Santa Maria puno sa grasya. Mo nang ipili siya sa Ginoo. Ngay may mong inahan ang Ginoo na kanimo. O sa Lucas 1:43 may buong takay si Santa Isabel nga nagbabdos ni Juan Bautista. Naibuong siya nga doon na siya gibati ang dako kayong kalipay yung ano. Yang bata nga diya siya tiyan naglukso-luksos kalipay. Mo nanigua siya. Pagkuhan niya nakita niya ang sa kamatahom nga babae nga balaanon kay hulagway o ningon si Santa Isabel. Gisudlan siya sa Espiritu Santo. Una pa siya masulti.
nalipay ako pag-abot sa inahan sa akong Ginoo. Unsa day si Maria? Inahan sa Ginoo. Ya natong mabasa sa Biblia nga nasa Salmos 35:23 or rather Salmos 35:23. Pag-ingon ni Santa Isabel, nalipay ako pag-abot sa akong Ginoo. Gipaybaw ta sa Salmos. Nag-ingon nga ang Ginoo mao ang Dios. Busa ang buti pasabot sa Mahal nga Birhen nga nalipay siya pag-abot pagduaw sa inahan sa Ginoo. The truth that matters is nalipay siya nga niabot ang inahan sa Dios nga nagpakatao. Mutangan natong nagpakatao. So mo na nga dili mahimo ang gisulti sa Dios nga ipasud diya ang iyang anak nga hingpit sa kabalaan sa kahugaw nga sudanan. The human or divine logic tells us nga si Maria limpyo o matarong mao nga isud ang anak aron matao diya kaniya. Unya kanang ingon nga mga igsuon ni Jesus dili na igsuon nga anak ni Maria. Kaya na sa Hebrehanon 4:2 nag-ingon nga dunay usa ka pultahan nga moagi ang Ginoong Dios Israel. Higagis Ginoong Dios Israel sirhana. O ang bantugan nga translator of the Bible San Hieronimo mingon nga kanang pultahan nga moagi ang Ginoo sirhana, kanang pultahan na mao na ang taguangkan ni Maria. Wa na moagi pa. Usa kanang ingon nga mga igsuon ni Jesus, mga parinti na niya na nasa Ezekiel 11:15 nga mga kadugo, mga parinti uyuan o pagumangkon magtawgan na yung aya igsuon. Usa kanang ingon nga mga igsuon ni Jesus dili na anak ni Maria kundi anak ni salayan nga Maria iyang bana si Zebedeo nga ang iyang mga anak gitawag og mga igsuon ni Jesus tungod kay mag-agaw man sila. So mo na nga ito'y katubag sa pangutana ni John Purka kay gisambog mo niya din duha ka pangutana. Salamat. Pagkato ni paminahon si Earl Nalsaro. Okay. May hapon, Bradso. Ang may pangutana, Bradso, basta Genesis 1 nga nakita na ako sa YouTube, Bradso, kaning bidyong Brad Rudy nga nakita ko sa Dios nga maayo yung pinuhat ang kanangkan mga tao ya sa Numeros 23 katong dakong baha Bradso ba ano ko nung pertigya pong makasasala ang mga tao nga bisag giugasan na sa Dios ya ang kaduha ng pangutana Bradso asa ko nung mabasa sa Biblia ang kaning Iglesia Katolika yan katulo kanang jam na katinuod Bradso ang divine person mamatay literal Bradso. Mura sa kay kuando na si John Purka. Yung mo na sapa-sapa ang pagkutana. Pero sa nila atong panahon pagtubag sa imong tulo ka pangutana no. Nga kining Genesis kapitulo 1 versikulo 21. Nga ningon ang ginuhuman siya paglalang nakita ko nga ang tanan ako mga binuhat maayo tayo. Niya kung mayo kayo sa ito gisumpay ni Mudong After sa baha nga doon na may lodop niya ito panahon ni Noe. nagiugasan man sa Dios. Oo. Kung tinalipiho kay gibahaan man. Kanang tubig ba dili na mo makalimpyo kun dili ang grasya sa atong Ginoo. Ang tao nga dagko na kinahanglan nga nasa Ezekiel 12:28. Tulo kini gipahayag sa Ginoo para maluwas sa magkasasala. Una, nga maghinulsol. Yang kahulugan sa paghinulsol nga gilitok sa Ginoo nga makasasala mohunong pagpakasa. Ikaduha, magtuman na sa sugo sa Dios. Ikatulo, magbuhat og maayo sa sikataw. Niyang Ginoo ablihan niya ang langit alang niya ng tawhana. Nga sa atong ingon sa Ezekiel kapitulo 12 bersikulo 28 naghinulsol na nagtuman sa sugo, nagbuhat og maayo. So mo ni siya dong ang gingon nato nga makalimpyo sa atong kalag nga makasalili katong baha. Katong baha makalimpyo to sa pangpang tingali nga gilumot-lumot na. Okay, sunod yung pangutana dong nga asa mo ba sa ang pong Iglesia Katolika? Okay. Mo na yung kaduhang pangutana no. Ikato ang divine person. Now, nasa
San Mateo 22:29. Ningon ang Ginoong Kristo, daghang mga tao nga nasalaag o naghimong kalapasan tungod kay ilang gisalikway ang pulong sa Dios. Nana San Juan 3:80, San Juan 3:34. Mingon si Jesus, ang akong nga pinalan magsasangyaw, maglitok, magsulti sa akong mga pulong. Mao na nga ang pulong sa Ginoo kinahanglan nato. O ang tingog sab sa simbahan nasa Lucas 10:16. Ang simbahan mga pinili sa Dios nga mga pangulo sa simbahan. O kini sila mingon Ginoo, dawatan ni kay siya magdawat kanila nagdawat kanako. O ang nagdawat kanako nagkadawat sa mahan. So di mo do kining maong mga tinunan gilinisan sa Ginoo gisundan pagyud sa Espiritu Santo. O mao na nga moto tas Biblia. Usa Santa Katolika Apostolika. Putangan pa nato Romana. Asa man mabasa ang usara? Nasa Efeso 4:4. Mingon ang Dios pinagi ni San Pablo, usara ka lawas, kun usara ka iglesia, o usara ka espiritu. Maliko nato, nga gitukod des Ginoo, usara ka iglesia. Yang gipuy-an sa Espiritu Santo ug dili niya biyaan. Kaduha, Santa. Atong mabasa sa Biblia na sa 1 Corinto 14:33-34, kita nagpasilong sa Dios nga dunay mensahe sa pagigdail o iglesia sa mga balaan. Sa ato pang matuod nga iglesia dunay mga balaan, dunay mga santos. Kaya ang simbahan mao man ang factory of saints, gamanan sa mga santos. Ya ikatuo mao ang iyang pagka Katolika. Unsay po kahulugas Katolika? Ngalan na sa Ginoo. Nasa Isaiah 54:4. O gagay ta mahibaw nga usas mga ngalan sa Ginoong Dios, ang iyang ngalan alang sa tanang kanasuran. Ngalan din na alang sa tanang kanasuran. Ngalan nga mao na ingalan sa simbahan nga gitukod ni Kristo alang sa tanang kanasuran. Mubanto kasi in English na ito ka words nga alang sa tanang kanasuran. International, Catholic, or universal. So, kini mga pulong nga mao ni muhaom sa atong binisiya nga alang sa tanang kanasuran. May buong ta kaniya sa Isaiah 54:5 nagingon nga usa sa ngalan sa atong Dios, ngalan sa atong Dios alang sa tanang kanasuran. Mao na sa libro ni San Marcos 11:17. Nga ningon si Kristo ang akong balay sa pagampo, nga akong iglesia, kung katawhan nga yung ipili o gitukod, nagyon siya nga kini alang sa tanang kanasuran. So, ang ingan di ay sa matuod ng iglesia ang gitukod Ginoo, nganlan og alang sa tanang kanasuran. Manang Catholic, ang unag yung Biblia gisuwat sa Old Testament, gisuwat sa Hebrew o Aramaic. Unya pagabot sa 200 years sa Hamnia, mga Hudiyo nga batid sa mga pinulungan, ilang gihubad ang Biblia ngadto sa Grego. Ang Grego mo ay usa ka karaan nga pinulungan nga daghan makasabot. Pagabot sa kapanahon ni San Jeronimo, ang Grego nga Biblia iyang gihubad sa Latina lingua. Linatina kay daghan ng mga tao sa kalibutan niya ito nga makamao na musulti o mga lingua latina. Muna nga ang ngan Iglesia Katolika nasa Grigo. Himenoon Iglesia Catholistes, Judayas kay Galilayas kay Samarias, irinin ikinin o ikomodo mo uminin. Iglesia Katolis, mabasa niyo. Sa Grigo na. Nya sa buhat ng 31, Iglesyang mukailap. Nyabot sa Samaria, upang mga naso, giligon sa Espiritu Santo. Iglesia Catholic. Nana sa Greek Bible, nga gihubad sa Benicia nga Iglesia nga mukailap. Sa ubang Biblia, murago na hubara anak, kaya gusto nila pugnan o dili makita sa mga tao ang kamatuuran sa Iglesia Katolika. Apostolika, nasa Efeso 2:20. Kay kamogi patukod sa patukuranan sa mga apostoles o ang Pangulong batos pamag-ang mo si Kristo.
So kinsa may naguna? Si Jesus. Kinsa nagsunod? Mao mga apostoles. Pinaguluhan San Pedro dayon mga obispo hangtod niabot karon. Mao nang nganlan tag apostolika. Romana kay naa sa 11:23 sa buhat. Ningon si Jesus, Pablo, Ginoo, sugo ako. Muadto ka sa Roma. Ingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem, muadto ka sa Roma pagpanghimatuod kanako. Ni pamatuod man pagabot San Pablo sa Roma, makalilisan. Dili ang dugo nga may baha. Dili kay 20,000, thousands of thousands. The early Christian Catholics killed by Nero. Why ni sibog? Muna ingon si San Pablo sa galingon, mao ni. Mao ni gisugo ko sa Ginoo. Aron makita ang danag so sa katinuod nga pagtuo nga dili ta mahadlok mo biya pagpakasa bisan paglipay kay tanang sala gidait lang tag bahandi tungod sa pagpakasa o lawas ba so sa katawo nga mapaymos na nato sa likoy tanan. Mao na nga naa sa Roma nakita ni San Pablo unsa ka matinuoron sa mga tao kay bispiras sa dili pangadlaw silang kamatayon tapukon sa Ginoo kanang patyunon na ugma. Ayaw kahadlok sa kamatayon. Nagauban ko kaninyo. Di kamatay ninyo, guyuron ko, dadoon ko. Ang tanan niyo makalag-uban kanako sa langit. Muna katong nga tao kung mabot ng liyon nga mukaon nila, mag-una. Kaya gusto lang unahon pagpatay kay naamang Ginoo mo saon nila. Maraning ko San Pablo sa Roma 1, 6-7. Alang kaninyong taga-Roma. Ay inyong pagtuoy mantala sa kalibutan. Alang kaninyo nga mga pinili ng daan sa Dios ug tinawag pagkasantos kamo nga mga nakabig na pagkakristyano. Mo nang niabot na nato ang pagkaromana tungod sa testimonyo sa mga tao dito sa Roma ang gimartir tungod ni Kristo. Usa, Santa, Katolika, Apostolika, Romana. Kompleto. Nanas Biblia. Doon ako yung tagbo nga dayalog usa ka magtutudlo sa ilang pundok ni ko dong kini akong gibasa na sa Biblia wa ibaw mo siyang naaga siya na ngano nga buto ini siya mo nailabot sa Iglesia Katolika ngano mo ilabot bago pa na to gibasa nga na Iglesia Katolika. So mo nang imong kuandong imong ikaduhang pangutana imong ganing gilumpong diyan kuno di na ka mo balik. Divine person. Yung libro God Died Doctrine. Page 9. Tanawa din yung page 9. Ato basa. Sa page 9, ining God Died Doctrine, Catechesis, gingon din binisya masa. Si Jesus o Sara ang iyang persona. Kini nga persona, Diyos nun nga persona. Bosa matuod ang pag-ingon nga ang Diyos ng persona sa anak siya Diyos nga gilansang siya ang Diyos ng persona ni Kristo nag-antos og namatay. Mo ning ipasaybaw. Ya. What's sila kay bawo kung sa ng persona? Kung sila nagbasa sa dogma, Fundamentals Catholic Dogma, page 36 and 37. The Father, the Son, and the Holy Spirit are eternals. They are not one eternal, but three eternals. And what is the meaning of eternal? The meaning of eternal, the being which is called eternal, has no beginning and no end. The person of Christ is eternal, meaning it cannot die. Monas Fundamentals Catholic Dogma, tingali ko asla kabasa ini. Nga ang divine person of Christ, gilansang, ug namatay pag yun. Wasla kahibaw. Ang atong bantugang Arsobispo sa Kauluhan na magbasis Manila, ang iyangan mo si Archbishop Teodoro Bacani, champion sa teolohiya dito sa Manila. Unya daghang kay mga dagkong kapunungan sa Catholic Charismatic nga siya mo'y direktor. Og ningon siya, tinuod nga si Kristo gilansag sa krus. Apan ang namatay kaniya dili ang iyang pagka-Dios. Kay duhaman ka kinaiya diya sa divine person. Ang iyang pagka-Diyos o pagkatao. Kanang iyang pagkatao mo'y namatay. Dili mamatay iyang pagka-Diyos. Mo nang gustong pangatarungan nga dili nato iapil pagkamatay ang Diyos. Kaya namatay diya sa iyang pagpalansang sa krus.
ang iyang pagkatao. Dili mamatay iyang pagka-Diyos. Kaya ang Diyos di man mamatay. Muna gisulti ni Arsobispo Teodoro Bacani. Ngunya, dili lang kay Sierra, ang bantugang teologos tibok kalibutan siyang panahon. Santo Tomas de Aquino. Ngayon, Santo Tomas de Aquino, we believe that Christ died on the cross. His Godhead remains alive, but his being man died. Sipong ni Santo Tomas de Aquino, mutuo kita nga si Kristo gilansang sa cross. Pero ang iyang pagka-Diyos nagpabiling buhi, ang namatay diya kanang iyang pagkatao. Pareha gyud sige sulti ni Arsobispo Teodoro Bacani, bantugang arsobispo sa Kauluhan, na siya magbase sa Manila. Ya, dito mo dawat ana, mga dagkong bantugan nga mga teologo nagpadayag nga si Kristo gilansang sa krus. Pero doon na masyedo ka kinaiya, ang iyang kinaiya sa pagkatao, mo'y namatay. Pero dili ang kinaiya siyang pagka-Diyos, kay way Diyos nga mamatay. Nasa Biblia, na. 1 Timoteo 1:17. Isay po ni San Pablo, ikaw Diyos, nagamando ka kanamo. Ikaw Diyos, Espiritu, o ikaw Diyos, dili mamatay. Biblia na. 1 Timoteo 1:17. Mga natabag na natin yung pangutana doon. Hindi nagyog ka kabalikon. Napag-yung duha niya. Ya, pahuay sa ito kadiyot ato ni Tagdo ng uban nga. Bahinan na ito. Balik lao dyan. Niya si Brad ni Kuyog na o si Brad Clean Kemod. Usa ka batanon nga daghan na kay hapnig nga mga pagtulunan ug pagtuon sa pulong sa Dios ug sa tingog sa simbahan. Atong dapiton. Ya. Yun na pa kay doon na day mahinungdanon pa ibaw nga atong tagdon karon. Mga mahinungdanon pa ibaw nga ngay sa natong masayran karon rayon atong lantawon. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Igsoon balik ta sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko dinhi sa Cebu Catholic Television Network nga milagbas na ta sa ubang nasod tungod sa paninguhan ni Brad Dodong Limchua nga mga modernong kahimanan o kauswagan nga ang Cebu Catholic Television Network kaylap na sa ubang mga nasod nga atong pasalamatan ng Ginoo niya na isag
kita nagtampo lang dili takos. Pero niya man dayon atong paminawon si Brad Rodi Racasa. Kaya si Brad Rodi Racasa mo ning bantugan sa Plaza Independencia ug ubang dapit nga replete with Bible contradictions. This is the man which masters himself sa ginganlan nato mga contradiction sa Biblia. Ato din tagdon, Brad Rodi Racasa. Salamat Brad ug mayong hapon sa tanang ginatong televiewers kutog sa maabot ining mga sibya na binagwida sa Barangay Ermita, Carbon Market, Cebu City. Lila ni Erwin Gokong, Winnie Mero, ug ni Genesis, Veronica, and Mary Racasa. Maayong paglantaw kanatong tanan. Arita sa kasulatan Brad sa Kolosas 1:15. Christ is the visible likeness of the invisible God. He is the firstborn son, superior to all created things. Sa binisaya pa, si Kristo, mao ang makita nga dagway sa dili makita nga Dios. Siya ang kamagulangang anak ug labaw sa tanang binuhat. Kolosas 1:15, si Kristo day mao ang kamagulangang anak sa Dios. Sa Salmos 19, tudling 7, the law of the Lord is perfect and it gives new strength. Sa binisaya, hingpit ang balaod sa Ginoo ug naghatag kinig bag-ong kusog. Klaro kayo, Salmos 19, tudling 7, ang balaod sa Ginoo hingpit, way kulang. Sa Hebreanon 7:18, sa mayong balita, Biblia na kayon. Busa ang karaang tulamonon kon Old Testament gisalikway tungod kay huyang kini ug walay hinungdan. Kay ang balaod ni Moses dili makahingpit. Akong pangutana ani Brad perfect man kaning Ginoo. Nganong ang Old Testament wa mahinungdan? Paliw ko patin-aw ani Brad. Salamat kay Brad Rodi. Nagi contradiction mabasa nato kay kining Salmos 19 City naingon man nga the law of God is perfect. Habalaod sa Diyos hingpit. Tinunaon sa pagkaunsa nga sa ibasa ni Brad Rodi sa Hebreanon 17 o 7:18 nga ang balaod ni Moises dili hingpit. So, nagkasumpa kay na ni. Kay ang balaod biya nga gihatag siya duha ka papan nga bato, si Moises pa nagdawat. So, di mo do, katong ingon nga, the law of God is perfect. And our mind will tempt us to conclude. And that the very laws written in the fad of stone, that was the laws, these are the laws given to Moses. Musa, di they perfect. Ito, Brad Rodi, i-distinguish na to ang balaod sa Diyos na po kasugo. Kadtong nga balaod ni Moises, daghan ka ito siya. O guwa gani na katuman. Nga sa City 18 San Juan. So, lain tong 10 Commandments o lain tong laws of Moses. Mao na nga kanang mga balaod ni Moises nga iyang gipanday, dili na makaluwas. Matod pas Biblia mo ti imong ipahayag. Pero kanang balaod nga napuo kasugo mao nang perfect law. Mao nang basa nato sa San Mateo 19:17 nga ningon tong usa ka batan-on nga Lord, what must I do in order to enter the kingdom of heaven? Sa may tubag sa Ginoo, dong kung gusto kang maluwas, tumana mga sugo sa Dios. Mao na kanang sugo ang ipasabot Ginoo, the 10 Commandments. Nga kun nato nang tumanon, malangit kita. Pero kadtong mga sugo ni Moises, gilain man to. Nasa Deuteronomio gilain. Kadtong Holy Tabernacle, gibutang sa sod. Pero kadtong mga labaod ni Moises nga gilukot, diaras gawas. Mo na nga sugo ang ingon ni nga imong gibasa nga dili makaluwas. Balaod to ni Moises kadtong segregated ba nga linukot. Pero ang sa 10 Commandments, gisud gyud sa katong balaang Holy Tabernacle. So mo na distinction, Rod. Hindi ta kay ba umingon ta, ang Ginoo dili ni perfect og balaod. Nagsupak na sa Hebreanon City 18. Niya, lagbitan sa nato si Dong Glenn Kimot.
Daghang salamat Badsok o mayong hapon sa tanan diri sa 16 Channel 47 o ari ko sa Biblia Brad diri sa gipadayag 1:18 nagingon diri ako ang buhi namatay ako apan tan-awa buhi ako ug dili na gyud mamatay o diri ko sa 1 Pedro 3:4 maka si Kristo namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala ang matarong alang sa dili matarong apan pagpadala kanato ngadto sa Dios gipatay siya ingon nga tao apan gibanhaw diha sa espiritu ug ari ko sa Juan 8:40 ang gibuhat ko lamang mao ang pagsulti kaninyo sa kamatuoran nga akong nadungog gikan sa Dios apan nagtinguha kamo pagpatay kanako wala nagabuhat og sama niini si Abraham ako pugtana ni Badsok og mamatay manggali ang Dios Badsok unsa may mahitabo nato dinhi sa kalibutan Ang mahitabo sumala din sa Job 34, 14-16. Ingon si Job. Nga kuno galing mamatay ang Diyos. Huwag tinuon ba galing mamatay ang Diyos? Hindi mo na tinuon. Kuno galing mamatay ang Diyos, patayin tanan. Ang mga langgam, ang mga hayop, ang mga isda, o kitang mga tao. Tungod kay matod pas Biblia, ang kinabuhi sa tao, nagakabyon sa kinabuhi sa Diyos. Di mo do, kung namatay ang iyang pagka-Diyos, patay tang tanan. So really na tinuod kay naamas Biblia nga ang Diyos dili mamatay. Asa mabasa? San Juan 12:34. Naingon kami na hibalos balaod. O gamong nasairan nga ang Kristo magpabiling buhi. Napa sa Hebrehanon City 24. Si Kristo nagpabiling buhi kanunay. Kay iyang pagkapari walay katapusan. So unsay namatay ni Kristo? Ang iyang pagkatao na San Juan 8:40. Diyan ang mga Hudiyong nagdanag mga puspos o pag-aristar o pagpatay ni Kristo, unsay pong ni Kristo. Diyan himo kanako aron pagpatay sa akong pagkatao nga nagsulti sa kamatuoran. So gitug-an ni Kristo unsay mamatay diya kanaya ang iyang pagkatao. San Pedro nga balaan kayo og suod kay tinun-an ni Sos, di pa sa niya sa 1 Pedro 3:18. Niyo San Pedro tinuray nga ita masayon nga namatay si Kristo siyang tawhanon nga kinaiya pero buhi ang iyang pagka-Diyos. Naman na sa 2 Corinto 3:7 ang Kristo buhi siya nga espiritu. Busa ang espiritu di man mamatay. Nasa Juan 4:24. God is spirit. Sa Kaalam 12 versikulo 1. And the Spirit of God cannot die. Kanang duha ka teksto importante kayo. God is spirit. Juan 4:24. And the Spirit of God cannot die. Book of Wisdom, chapter 12, verse 1. Busa, kanang espiritu nga Diyos nga atong nihilhan, dili na mamatay. Kay why Diyos mamatay? Ang nas Galacia 4:8, nagasimba mo so sa ka Diyos nga ang kinaiya dili Diyos. O, naalay Diyos nga dili Diyos. Kay ang kahimtang sa pagka-Diyos, wa man diha niya na. O, kung doon ay Diyos nga mamatay, o dili siya tinuon nga Diyos. Pero tinuyo na sa tao pag-angkon. Asa ba sa Roma 1:23. Masay pong dinhi, doon ay mga tao. Doon ay mga tao. Nga ang kahimtang sa Diyos nga dili mamatay, ilang guyuron nga rin sa ubos. Aw ni pakasama nila sa mananap o sa taong mamatay. Doon ay mga tao, nga ilang guyuron ang kahimtang sa Diyos nga dili mamatay, nga rin sa ubos. Aron kini sila mag-isip nga ang Diyos mamatay sama sa tao. So dili na mayong katarungan nga atong dawaton nga maigo tani ini. Nga dunay mga tao nga guyuro nila ang himaya sa Diyos nga dili mamatay ug isipon nga namatay sama sa tao. Di man mamatay ang Diyos. Dunay usa ka professor sa seminaryo, dili ko itug-an nga ngo siya sok og doon na kay Diyos nga namatay dili na tinuod nga Diyos. Unsa man na padre? Dios. Nya niya man nga tong duha ka higala ato dayong sugdan si Brad George Torrefel. Salamat Pasok, may hapon kanimo niya, may hapon kanimo tanan ni labi na sa mga televiewers nga kanunay nga nagsundod nga itong programa.
ug sa mga online viewers sa FB nga nagsunod pod mayong paglantaw karatong tanan niya. Kung greetings diha sa Mualpual Cebu sa akong kapikas nga si Lourdes Ferrer Torrefil nga kanunay nga nagsunod na itong programa niya diha sa poblasyon Hitapi Bohol sa akong igagaw nga si Ate Arlene Garcia Cagadas ug sa akong kapikas nga si Kuya Badoy. Ang paglantaw niya diha po sa Katarman, Liloan, Cebu. Si Brad Romil Sotirol nga kanunay po nga nagsunod na itong programa ayong lantaw karatong tanan. Basok ang ako unang punto sa pangutana basok. Tinuod ba basok nga kung dili ta makasimba og Domingo, nakasala ta og salang mortal. Kung tinuod man gyud basok nga salang mortal, kung dili ta kasimba og Domingo, example basok dunay duha ka tawo basok. Ang usa ka tawo basok nakapatay siya nang lugos ba niya, wa ka hinulsol, pagkaugma namatay. Nga katong tawahan ang katong usa basok wa sa kasimba basok, pero kato siya sige bito sa kasimba niya. Kato lang yung kausa kay gayon ba wa sa kasimba niya. Abtas kamatay, wasad kay hinulsol patay. So pangutana basok kay kung mortal sini ang Domingo, nga dili kasimbang Domingo. Subot ba tong sabton basok nga pareha sila og silot impierno katong wala kasimba og Domingo katong tawo nga nang lugos nakapatay parehas ba basok pareho kog pagpatin-aw ni basok. Salamat. Dili mo ko master sa lingua Latina, pero doon ay pinultihon sa Latin language nga nimo tenitor quia ab impossibilia. Nindot ng pagkasultihan. Nemo tenitor quia ab impossibilia. No one is held responsible of what is impossible for him. Kanang pagkutana nga, kung di ta kasimba, makasaat ang mortal, depende na. Kaya kung magluya ta, di ta kabangon, kay tukar ni nga itong arthritis uban pang masakit, di ta kasimbag Domingo, at kasa. Kung ang usasad ka babae nga nagatiman siyang inahan, nga matagkaroon og kunya kinahanglan paimnon og tambal, wa gyud siya kasimbas Domingo, wa siya kasa. Kung nakasalawod atol nga Domingo, layo pa kayo ang pantalan, moabot pag duha ka adlaw, nya wa ka kasimba, kay di ka salawod. Domingo man, wa ka kasa. Muna ang dili, ang binisya ng nimo tenitor quia ab impossibilia, dili ka sang-atan og responsibilidad nimo kung dili ka kahimo. Muna ito bags pangutana na to sa pangutana ni Dong George nga makasa matag dili ta kasimba, depende. Kung may kay taglawa siya malakaw ra gani mo pliti ra ta dito niya ari tan-aw lang kita sa singana ni Tia Book cellphone ba. Pero basok akong follow up basok ato yung butang nga gituyo gito niya wasag simba kay naginom-inom sila baga tagay sila sa barkada niya ibaw siyang Domingo wag siya musimba siya adi lang ko musimba kay niya ako mga barkada magitagay mi nya karon basok pagkaugma namatay mo sa basok wa hinulsol basok mura nga kung sala ba tong mortal ang pagdi pagsimbag Domingo so mo to basok impierno to siya basok kanang gituyo gid di siya musimba bagay naay mga barkada nga tagay sila bidyukya na ba Mo lagi. gituyo niya Mo lagi. Ningon ang atong gihisgutan nga principle of morality nga kung usa ka tawo dili makahimo pagtuman tungod sa kakulian dili siya kasaad mortal. Pero katong ingon nimo Domingo niya tagay lang pagayo niya wa simba. Niya sala man ang mortal, wa siya kinulsol. Ay kung pangutan ang Ginoo. Siya may nag-ingon ana. Nga ang tao makasaad mortal itambog sa impierno. Usa dili ko mga hasog og kuan tubag ana kay wata kay bawog sa giningatan tong hinga na to basin lang tong naka pangayog pasaylos Ginoo. Pero the principle of God is perfect. Tingo siya kasagay tag mortal impierno kita. Hinulsolan na to. Niya man si Dong Dens Bacolod. Maayong hapon, Brother Sok. Maayong hapon, mga kaubanan ug sa atong mga televiewers. Kining ang Holy Trinity ba? One nature, three persons. No? Kunya, ang ilang nature, God. Diyos. So, kada nagpalakaw karon nga namatay po si ang divine nature ni Kristo, namatay po atong dito sa Kalbaryo. Kunya, usara man ang nature sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Mahulog nga ang Amahan ug Anak
namatay po. Di ba? Unya, murag isut sabton, nagpakalibog ko niya. Sa unang panahon, sa history sa church, iba doon ay usa ka theologian, usa ka magtutudo, pare ba to siya nga si Arias, nga mao'y nagbuhat sa niini. Mao sa ni nga mga pagtulunan. Makaingon tas tawhanon nga pagsabot. Di ka na sila reincarnation ni Arias. Kung tinuod na ng reincarnation. Di, ang kuan na dong din sa naigay Fundamentals Catholic Dogma na may libro nga Catholic Dogma, page 91. The three divine persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit, are eternal. Oh. And eternal means way kamatayon, way sinugdan ug way kamatayon. Ya tugutan ta nga usa ka persona nga God namatay. Maapil pagkamatay ang duha ka persona. The Father and the Holy Spirit. Oo. Kaya usa naman sila sa ilang gadhin. Oo. Muna itubag sa imong pangutana nga wala tayo Diyos. patay ang anak, mapil ka sa kamatay ang really the Father and the Holy Spirit. Yan, balik mas John Purka John kay gamay na itong oras. Dahil sila, Batsok, ang pangutana nag-ingon man nga ang kaluwasan sa tao pagtuura suma sa Marcos 16. Ang pangutana, Batsok, igor ba tayo na pagtuura? Sige, tagbuhat og dautan luwas na binaytaan na, Batsok. Kung saan may katinawan ni Batsok? Namay gisandigan sa nila nga ngayon nangingon nga ang magatuo ni Kristo sila maluwas. So, mutuutan ni Kristo maluwas ta pero doon naman ay sumpay. Ang sumpay na itong Ginoo niyong Ginoo dili tanan nagingon ka nako Ginoo maluwas. Dili tanan nakaila ka nako nga ako si Misaya o Kristo maluwas. Kundi kadtong nagabuhat sa akong kabubuton. Naiteksto na Santiago 2. Santiago 2, 13-14, nag-ingon dito, maluwas bang tao nga doon ay pagtuo lamang? Tubag, dili kayod. Kay bisan ang yawa, nagtuog, nagkurug, apan dili mabuhat. Dili maluwas ang usa ka tawo nga doon ay pagtuo, kung walay buhat, dili maluwas. Yan man si, balik man si Dong Earl Nalsaro itong maminaw. Okay, may hapon, bago sa Bradsok, o great ko sa mama nga naa sa Hong Kong, o lula na sa Baray. Ya pangutan na katapusan Bradsok ba. Ang ikaduhang marka sa atong simbahan mao pagka santa or balaan. Ya kini mga membros katong simbahan Bradsok, pero mga makasasala Bradsok. Liog daw patanaw ni Bradsok. Nara sa bala kasulatan nga niyo ni Ginoo nga dunay mga tao nga sa kasinugdanan diha gyud sa atong simbahan. Buutan gyud. Nana sa 1 Juan 3:8. Pero nangambak man sila. Gikan nato nangambak sila. Nya ang ilang ngalan dili na pure nga nagdahag Kristiyan, antikristo. Unsa man ang antikristo? Magsusupak ni Kristo. Busa katong ingon nimo nga saka marka sa Santa Iglesia Santa. So di na magpasabot nga ang tanan mga santos na gyud. Ang Ginoo nag-ingon na sa Jeremias 5:26. Nga diha sa kong katawhan, daghan usab ang makasasala. Pero mingon ta, nga bisan daghan makasasala, mas dako ang grasya sa Ginoong mudapit sa mga tao. O ang daghan nga mo sanung, mubiya silang ang bag-o kinabuhi, maluwat. Malangit pa gani, San Agustin, si Maria Magdalena, si San Pablo, mga makasasala mo ito kanina to, pero nabag-o man dong, nasanto sila. Balik man si Brad Rudy Rakasa itong paminahon. Salamat pag-usap Bradsok o mayang hapon sa tanang ginatong televiewers. Binagyo sa Bamboo Village, Pasak Pardo, Cebu City. Nila ni Doreng Nakurda, Sunny Reyes, o ni Armando Gorgonio, maayong paglantaw ka na itong tanan. Karon Bradsok, arita sa kasulatan Bradsok, sa Job 12, tudling size. But thieves and godless people live in peace, although their only God
is their own strength. Sa Binisaya pa, ang mga makasasala nagpuyo sa kalinaw. Bisag ang ilang Diyos, maulamang ang kaugalingon nilang kusog. Job 16, klaro kayo, ang makasasala nagpuyo sa kalinaw. Ang ilang Diyos, maulamang ang ilang kaugalingong kusog. Sa buhat 10:34, Peter began to speak. I now realize that it is true that God treat everyone on the same basis. Si Pedro miingon, karon naila ko na nga ang Diyos walay pinalabi. Buhat 10:34, ang Diyos walay pinalabi. Sa Deuteronomio 33, tudling 29, Israel, walay sama kanimo kamalipayon. Katawhan ka Israel nga giluwas sa Ginoo. Akong pangutana ani Brasok, wa man kanay pinalabi ang Ginoo. Ngano ang Israel mao may iyang pinalabi? Paliw ko no patinaw ani Brasok. Salamat kay Brother nila sa Juan 4:22 nga naingon nga salvation is derived from Jewish people. Ang kaluwasan nagsukad sa mga Hudiyo. So nagisgot kag Israel, Brother Rudy, nga giluwas sa Ginoo. Ang kaluwasan, kuha man na, doon naman ay kondisyon nga bisag asa ka, pero kini silang mga taga Israel, mga Hudiyo ni sila, nga nganong ginganlan nga diya magsukad nilang kaluwasan kay Hudiyo mtos Kristo. Nya ang imo lang pangutana nga ang yes katong way pinalabi. Oh. Na doon na rin ay kay Israel pinagkamas Ginoo tungod kay diya man bataong Ginoo, pero sa gihapon ningon na Ginoo bisan diha sa akong katawhan Israel, katawhan sa Dios, doon na daghang makasasala. Nya ningon na Ginoo kadtong mga makasasala nga di maginulsol matambok sa impierno na sa pinadayag 20 bersikulo 10. Pero kadtong makasasala nga naginulsol Ezekiel 12:28 maluwas. So depende na sa kinsay makatubag sa dapit sa Ginoo sa kaluwasan. So mao na ang pagkaway pinalabi nga matag usa bisag dili ka Hudiyo, kita mga Pilipino kun mo sanong tas dapit sa Ginoo sa paghinulsol, pagbuhat og mayo, maluwas ta. Mao na nga way pinalabi Ginoo may tungod sa dalan sa kaluwasan. Earl. Oh, yabot naman ito puntahon to grill. Salamat kayo sa atong mga kauban nga ni Salmot sa atong tulumanon, si Brad John Porca, si Brad si Brad Glynn Kimud, Earl Nalsado, si Brad George Torrefield, si Brad Rudy Racasa. Mo na matingan ni sila atong kauban. So, pasalamat sa atong mga kaigsunan karon ni Salmot sa atong tulumanon. Nya dunay mga pasalamat. Pasalamat sa Alayon, sa Talisay City, ang atong Mayor Samsam Gulyas nangugayon nga ang pagpangalagad sa katawhan dili kutubra human mananaog sa katong gipili kundi magpadayon gihapon kada adlaw. Salamat kayo ng prinsipyo niya nga magpadayon gyapon kada adlaw. Ngani ang aksyon agad nga prinsipyo ni Samsam Gulyas kun dunay mga simbako, dunay mga kakulian, mga katalagman, labi na nitabo niya itong di padugay, dunay sunog sa tabunok sa kalibo kapin ka mga tao. Dunay uban nga napildi sa kaso, gihinlan, na kinahanglan og tabang. Ang mayor kanunay mo andam o panabang. Doon na si uban nga musalmot sa iyang mga higala nga ato sa kauluhan. Basta kitabangan gid sila. Nya sa kada adlaw kun dunay simbako mga ginikanan nga magpa konsulta sa ilang anak nga tagasan lang mo ginhawa nga dag resita. Yan ang papel gi hunahuna sa inahan nga tunlob lang tubig pa inom. Di man mahimo. Mo ang aksyon agad naa sa silong sa ospital ni Talisay. Og paliton ang tambal, ang giresita yatag dayon sa mga hingtungdan. Og sila nangayo silang sakit. Nay sakit nga nasa kailanman kinanglan doktor og kay bao nay laboratory nga gibayaran na sa mayor katong mo
pa-examine niya na. Dang mga igsoon nato nga matay mga pobre way lungon, way kada nga tos minteryo. Gisagup gyapon niya kanunay. Og sa iyang makaubanan ang iyang kapikas si Ria Golias nga kugihan kay og daghang kayong natabangan sa First District. O diya si Chuy Fernandez Asnar nga Vice Mayor kugihan kayo og maluluyon sad. Og ang mga councilors, panguluhan ni Digol Golias, Attorney Rocky Bass, Lito Bacaltos, Danilo Caballero, Chik Cabigas, Mr. Daan, si Ferdi Rabaya, si Attorney Dan Villaber, si Fee Ilanan, si Josepina Conchal sa Association of Barangay Captains, so si Jan Van, ang iyang apelido si nasa ko sa iske o silang tanan nag-iusag yun pagtabang pagpasalamat sa mga tao. Yeah, salamat kayo Brad Rudy, Brad Glenn, El Nalsaro, Glenn Kimud, si Jun Porca, si George Sorifel, si siapa itong kwandong? Malala, kutub niya. Salamat ang Diyos magapanalangin nato. Tagbut-apuhon ng atong tulabanon. Ang atong katinawan sa pagtuong Katoliko din sa Cebu Catholic Television Network. Ang Diyos magapanalangin ka nato. May gabi. May adlaw. May hapon. Yes,